Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At dahil sa iyong katapatan at kabutihan at sa iyong pangako, hindi na kami tatawaging itinakwil. Hindi na kami tatawaging itinapon. Kami ay iyong aakuin, aakapin, bubuhatin, ipaglalaban at ipagtatanggol. Ikaw ang aming dakilang kublihan. Ikaw ang aming sandigan at ikaw ang makikipaglaban sa aming mga labanan. Kaya Panginoong Diyos, sa umagang ito, hallelujah, ibuhos mo ang iyong kapangyarihan. Ibuhos mo ang iyong kaluwalhatian. Ibuhos mo ang iyong presensya sa umagang ito. At ang lahat ng may pandinig, ang lahat ng may pangunawa, ay maunawaan na dakila ang iyong katapatan. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang. Ikaw ay laging may handang kapatawaran sa iyong mga anak. Kaya Panginoong Diyos, salamat. Salamat sa katubusan. At lubos na lubos naming tinatamasa ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Wagas at nag-uumapaw. Kaya Panginoong Diyos, salamat. Tinipon mo kami at binuklod ng iyong banal na dugo. And there's no weapon formed against us will prosper. And I am alive because of Jesus. I am blessed because of Jesus. I am healed because of Jesus. I am the head and not the tail because of Jesus. I will overcome and we will overcome because of Jesus. Kaya Panginoong Diyos, maraming salamat. Thank you for giving us a brand new heart. Thank you for giving us a brand new spirit. Thank you for we have the mind of Christ. Thank you for we are living in the overflow. We are living in the overflow. Siksik-liklik at nag-uumapaw na biyaya at pagpapala ang iyong kaloob para sa iyong mga anak. And Lord, we just praise you in our house and we praise you in this room. And we shout in the housetop and in the rooftop. Jesus is my King, Lord of Lords, and the soon coming King. And Lord, one more time, salamat po at ang aming mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoong Diyos. At kami ay hinugasan mo ng iyong kabanal-banalang dugo. Salamat at lahat kami papunta sa langit. Amen. Give Him a shout of praise if you want to go to heaven. Hallelujah. Ora basikia na lababo. Ora lababo basikia na lababo. We are going to heaven, and that is for sure. Yes, Jesus, hallelujah. We're coming home. We're coming to Jesus. In His house are many mansions. In His house are streets of gold. Ora basekerebo. Saralabasokora labasekere. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Ama. O Ama, sa iyo lamang ang higit at wagas na papuri. Sa pangalan ni Jesus, pinakamainam at pinakamatamis na pangalan, ang lahat ng may hininga ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. So bago po kayo umupo, lingunin po ninyo ang inyong nasa kanan, kaliwa at likodan at sabihin ninyo, magandang umaga, pinagpala ka ng Diyos. Ikaw ay magbuni at ikaw ay maggalak at magpuri lagi sa Diyos. Amen. And I'll be sharing a message na pinamagatang The Sheep
and the shepherd. Amen? Ang tupa at ang pastol. So open your Bible in the book of Ezekiel chapter 34, verse 11 to 16. At babasahin ko po siya sa New Century Version. Ang sabi po ay ganito, "This is what the Lord says, I myself will search for my sheep and take care of them. As a shepherd takes care of his scattered flock, when it is found, I will take care of my sheep. I will save them from all the places where they were scattered on a cloudy and dark day. I will bring them out from the nations and gather them from the countries. I will bring them to their own land and pasture them on the mountains of Israel, in the ravines and all the places where people will live in the land." Sa verse 14, "I will feed them in a good pasture, and they will eat grass on high mountains of Israel. They will go down on good ground where they eat grass. They will eat in rich grassland on the mountains of Israel. I will feed my flock and lead them to rest, says the Lord God. And I will search for the lost and bring back those that have been strayed away, and put bondages on those that were hurt, and make the weak strong. But I will destroy those sheep that are fat and strong, and I will tend the sheep with fairness." So tayo pong lahat ay manalangin. Ang manaming Diyos na banal, tapat at napakabuti, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Salamat at muli kaming makakarinig ng iyong salita. Ang iyong salita ay buhay at ito ay may pagpapatnubay. Ang iyong salita ang aming pagkain. Ito ang aming inumin na papawi ng aming pagkauhaw. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong harapan. Na ang bawat salita ay tumimo sa aming mga puso. Ito ay magmarka at maselyuhan ng iyong banal na dugo. Ipag-adya mo kami sa lahat ng mga mananakmal at maninila at aagaw ng katotohanan na aming mapapakinggan. Bantayan mo kami ng iyong matitipunong mga bisig at patuloy kaming yumabong, umunlad at magtagumpay sa katotohanan at katwiran at mabuhay kami na para bagang laging kami ay nag-aantay ng iyong muling pagpapakito at pagbabalik. Salamat po, ikaw ang maparangalan. Lord, give us wisdom, knowledge, and understanding. Give us the wisdom that comes from above. Lord, saturate us with heavenly wisdom and fill us with your divine greatness, that you love us first so that we can love you. Salamat po at ikaw ang unang nagmahal upang ikaw ay aming ibigin at mahalin. Salamat po sa lahat ng may pandinig, umakma ang mensahe na para bagang ito'y nangungusap ng personal sa kanilang mga puso. Salamat po, and we will leave this place, never be the same again. We will leave this place blessed and filled with the Holy Spirit. Salamat po, Ama, sa iyong lahat ng papurit parangal, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ngayon pong oras na ito, I'd just like to share the sheep and the shepherd. So dito po sa book of Ezekiel, habang ako po ay naghahanda ng mensahe kagabi, nakita ko po, marami ang mga naliligaw at marami ang mga nalilito. And because they were lost, there are lots of questions in their mind and in their hearts. Sa mga taong nalilito at naliligaw, maraming katanungan. Sino po sa inyong nakaranas maligaw? Pagka may pagkakataon po na may pupuntahan po ako, tanong tayo ng tanong. Saan ba dito ang papunta sa Bonnie Avenue? Saan ba dito ang Estrella? Saan ba dito ang Abad Santos? So when we are lost, we tend to question. We tend to ask, and we are looking for the right answer. Kaya kung titingnan po natin, in our time, in our generation, maraming Kristiyano bansag sa kanila, pero hindi nila kilala ang Kristo na nagbigay ng kahulugan sa pagiging Kristiyano. Maraming gustong ma-identify ng mga born-again Christian. They want to go
in here and in there and to be acquainted with this church, pero hindi po nangyayari yung pinakaganapan na nais mangyari sa atin ng ating Panginoong Hesus. That we will walk like Him, we will talk like Him, and we will act like Him. So gusto ng ating Panginoong Hesus, when you say that you are a born-again Christian, He is your shepherd, He is your master, He is your Lord, and He is your Savior. Every creation needs a God that will save them. Because God made us, He will save us. Dahil nilikha tayo ng Diyos, tayo ay tungkulin niyang iligtas. At dahil siya ang ating Ama, siya ang magtutustos at magkakalinga. Kaya kung makikita po natin, the very effect of this message, the sheep and the shepherd, tandaan po natin, ang sheep ay isa sa pinakamaamong tupa. Ang sheep, pinapakita po niya yung kanyang dependability. Pinapakita niya yung kanyang meekness. Pinapakita niya yung kanyang pagiging masunurin sa kanyang nagpapastro sa kanya. Tandaan po natin, ang tupa ay laging nakaasa sa kanyang tagapagpastol. And I remember one time the parable of the lost sheep. Nung naligaw po yung isang tupa, Jesus left the 99 sheep and looked after for the one lost sheep. Sapagkat marami po sa atin acquainted in this world. And because we are in this world, hindi po ibig sabihin that we will be like of the world. Amen? Hindi dahil tayo ay nasa sanlibutan, tayo ay makiayon sa sanlibutan. At dahil tayo ay nasa sanlibutan, kailangang makita sa atin ang ilaw sa sanlibutan. You will only appreciate light when there is darkness. You will only appreciate salt kapag ang pagkain ay matabang. Kaya nais ko pong ipaunawa sa inyo, Christ in you is the hope of glory. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch na Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga impormasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Jesus pertained to himself as a sheep. And he was also called the Lamb of God. Hallelujah. And he was called by John the Baptist, the Lamb of God who taketh away the sins of the world. So tingnan po natin, ano ba ang ibig sabihin ng sheep at ng lamb? Bigyan ko lang po kayo ng kaunting detalye. Ang sheep at lamb, parehas lang po yan. It pertains sa pagiging tupa. Pero ang sheep, according kay Google, ang sheep daw po ay 1 taon o higit pa. Pero ang lamb, less than 1 year of age, baby pa. At kung babalikan po natin, if we will review the Old Testament, for every sin, there is a sacrificial offering. Tandaan po natin, when in the days of Israel, when Moses is about to deliver his people or the Israelites, nung dumating po yung mga salot, lalo-lalo na po yung salot ng kamatayan sa lahat ng mga panganay, and God instructed Moses, put a hyssop, a blood that came from a lamb without spot or without blemish, ipahid mo, ipunas mo sa iyong pintuan upang pag dumating ang salot, ikaw ay malalagpasan. Kaya tandaan po natin,
Trials, temptations, hardship are present in this world, is present in this last time. But be of good cheer. You will overcome because you have the Lamb of God. You have the worthiness of Jesus Christ. And He will bless you coming in and going out. And He will crown your efforts with success. Do not fear because the Lord your God said He will never leave you. He will never forsake you. Kaya kung ang pakiramdam mo ay ikaw ay inabandon at iniwan ng ating Diyos, kumabig ka ng bahagya, make a U-turn and draw back to God. Tandaan po natin, it's not your works that will qualify you for the blessing. It is His works that will bless you in this entire life. Hindi po yung atin pong nagawa ang mahalaga, ang maganda ay yung ginawa ng ating Panginoon. And Jesus said, so John chapter 10, verse 11, I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for his sheep. And the Bible says, my sheep hears His voice. So if you love Jesus, you will love meditating on the Bible. You will love meditating on the Word of God. If you do not want to be contaminated with the world, meditate on the Word of God. Amen. We are not here to be contaminated, but we are here to dominate the world. Kailangan ang pinaka mag-excel ay ang mga Kristiyano. Hindi yung mga negosyanteng walang Diyos. Hindi yung kanilang mga prinsipyo ang dapat mamayagpag, kundi ang dapat mamayagpag ay ang mga may takot sa Diyos. Success without God is futile. Success without God is nothing. But success with God, it is from everlasting to everlasting. It is from generation after generation. And it will be remembered forever because God is in the midst of your success. I would rather have success knowing God is with me. Napakahirap po na mawalan ng tagapagpastol. Tingnan po ninyo. As I was studying the Bible yesterday, nung si Jesus po ay naparito sa lupa, He has 12 disciples. Ang isa po'y naging Judas. So ano po bang ibig sabihin ng disciples? They are only dependent dun sa kanilang mentor. Kaya nga sabi ni Jesus, a student cannot be above his teacher. There is a certain processing time. Parang katulad po ng ganito. If somebody gave me a check, naka-cross check, payable to Kenneth Andrew Durante, 100,000 pesos. When I deposit it in the bank, it needs 3 days para ma-clear. Kaya yung inyo pong napapakinggan ngayon, it will take no effect if you will not clear your mind with the good benefits of what you're hearing. Kaya kung may alimuyong sama ng loob, hinanakit at hinampo, iniisip mo yung bayaran mo sa iyong bahay, iniisip mo yung iyong utang, kung meron pa ring mga masusukal sa iyong isipan at sa iyong puso, what you're hearing today will just come out and exit in your another ear, on the other side of your ear. Pero kapag ka ikaw ay ready, alam mong ikaw ay magpapakadalisay at magpapaproseso ka sa Diyos, you will enjoy your journey, that you will come into your destiny. Tatanggapin mo yung iyong mamanahin, tatanggapin mo yung iyong komisyon, tatanggapin mo yung iyong promosyon, because you enjoy that you will be processed. You will be tried like silver and gold. You will be purified 7 times. God wants us to know that everybody needs God. Everybody needs an experience of His wilderness. Because your test will become your testimony. Hallelujah. And your mess will become a message, and your trials will give you triumphant life. He is the good shepherd, and He laid down His life for us. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Pinakita niya sa atin kung gaano kaamo, gaano kahina ang isang tupa. Pero ipinakita rin niya na dahil mayroong pastol, hindi makikita yung kahinaan ng tupa dahil yung pastol ang mag-aakay, yung pastol ang magbibigay, yung pastol ang magkakalinga, at yung pastol ang magtatanggol sa mga maninira at maninila.
The sheep is always dependent on the shepherd. So Jesus became the Lamb of God because He is dependent on the will of the Father. It's not our worthiness that will qualify us with the blessing or for the blessing, but it is the worthiness of the Lamb that was slain, that we can say, Lord, bless me indeed and enlarge my territory. It's the worthiness of Jesus that will give us an abundant life. It's the worthiness of Jesus that will give us a long life and a satisfying life. Sa book of Matthew, chapter 5, chapter 6, pinakita po ni Jesus, do not worry. Do not be anxious. Look at the fields, look at the birds in the skies. They never go hungry. They never ask for their needs because I, the Lord their God, provides. Kaya nga, kung tatanggapin po natin na ang Diyos ang inyong Ama, ang Diyos ang inyong magiging tagapagtustos, wherever God leads you, He will provide. Wherever you go, you will prosper. Kaya nga, nung kasama ni Jesus yung mga disciples, what they're doing, they just listen, and listen. Hindi sila nagpapalayas ng demonyo. Nakikinig lamang sila sa Panginoon. At lagi silang nakaasa lamang sa instruction ng ating Panginoon. But when the set time comes, they became an apostles. Nung kasama nila si Jesus, they were called disciples. But when Jesus ascended to heaven, napastol, na-disiplina, na-rebuke, di po ba? Nag-aaway-aaway sila. Sino bang kailangan umupo sa kanang kamay ng Panginoon? Nag-aaway yung dalawa. Kailangan si James at si John ang uupo sa kanang kamay. At ang sabi ng mga disciples, nag-iinggitan. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Hindi po namin gustong matapos ang palatuntunang ito na hindi namin kayo nabibigyan ng pagkakataon upang tanggapin si Jesus bilang inyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Sa pagsampalataya sa Kanya at pagsambit ng Kanyang dakilang pangalan, ito ang inyong magiging passes, access, visa or passport para makapunta sa langit. Ang sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but will have everlasting life. Only in Jesus there is salvation. Kaya sa pagsunod po ninyo sa panalangin ito, titiyakin ko po sa inyo, sa lahat ng taga-subaybay, your life will never ever be the same again. There will be a great turnaround. You will have peace, joy, and satisfaction, and you will have contentment. Kaya halina at isuko ang inyong buhay and allow Jesus to be the center of your life. Sundan po ninyo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyong harapan. Nagpapakumbaba at nagsusumamo. Dalangin ko na pumasok ka sa aking buhay at tinatanggap kita bilang aking personal na tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala at pagkukulang. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa akin at nabuhay na maguli. At ang iyong dugo ay nabubuot, tumigil sa krus ng Kalbaryo upang ako'y linisin at hugasan sa aking mga kasalanan. Aming Ama, salamat sa iyong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa panalangin ito, ini-encourage po namin kayo na maghanap ng simbahan na malapit sa inyong lugar. Hindi lamang po dito sa aming simbahan, sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa Green Hills, San Juan. Pero pwede po kayo maghanap ng simbahan na walang ibang saligan ng katotohanan ginagamit kundi ang Biblia at sumasampalataya sa Diyos Ama at sa Anak at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Humanap po kayo ng maraming simbahan sa buong Pilipinas at sa lahat ng karatig bansa sa Asia na nagtuturo ng puro at dalisay na salita ng Diyos.
At sa palatuntunan pong ito, kailangan po nating laging magpatuloy on air. At maraming makapanood sa iba't ibang kaparaanan, radyo at telebisyon, internet, through website. Kailangan po namin ng inyong pinansyal na kaloob. Opo, we need partners. We need people who will contribute financially. Kailangan po namin ng pagsama ninyo sa paghahatid ng mabuting balita. Kaya anuman pong halaga, whether it is peso or in dollar, we need your support urgently. Send it now and bless the ministry and bless the whole nations of the world to receive the gospel of Jesus Christ. Ano man ang halagang inyong ipapadala, maaari nyo po itong ihulog sa ating mga bangko, sa Banco de Oro Universal Bank, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Andyan po ang mga detalye, andyan po ang mga contact numbers, i-fax or i-email po ninyo ang mga deposit slip, i-acknowledge po namin yan. At bilang pasasalamat, padadalhan po namin kayo ng anointing oil at isa sa mga best DVD preachings ni Pastor Greg. Pagpalain kayo ng Panginoon, I declare blessing, I declare the goodness of the Lord, I declare prosperity, and I declare that you will be the head and not the tail, that you will be blessed in coming out, blessed in the city, blessed in the field, and whatever your hands touch will prosper. Pagpalain kayo ng Diyos, sumagana, at maging matagumpay sa pangalan ni Jesus. Again, maraming salamat. Until next time, dito po sa himpilang ito, sa istasyong ito, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Di mauubos ang biyaya ng Panginoon. Walang tigil, umaapaw ang kanyang biyaya. God bless you and we love you with the love of the Lord. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch ng Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga impormasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. And that is a sign of immaturity. When there is jealousy, strife, insecurity, ako na lang lagi ang inuutusan ni pastor, ako na lamang lagi ang nagpe-pledge ng malaki. When you murmur, you are still a disciple. Hallelujah. But when the set time comes, when you see the ascension of Jesus and you have the Holy Spirit, you became an apostle, the protector and the contender of our faith. Hallelujah. Pag ikaw ay naging apostol, ikaw ay may pusong ama, pusong mapagbigay at may pusong mapagkalinga. Pag nasa iyo ang puso ng isang apostol, ikaw ay laging naghahangad ng kabutihan ng iyong kapwa and you are willing to give your life to other people. Kaya nga mga kapatid, you hear the Word of God. It's for your benefit. You hear the Word of God so when you go back to your office. Last time, naglibing po ako ng isang patay sa gawin ng Binyan, Laguna. Doon po sa aming bahay, hindi po ako masyadong lumalabas. Most of the time, maaga akong aalis, uuwi ako hating gabi na. At natutuwa ako dahil yung kasama ko sa bahay na aking tiya ay bumili ng yelo doon sa aming kapitbahay. At ang sabi niyang ganoon, "Ate, yung nakatira po ba doon sa bahay na yun, yung may-ari? Kaano-ano niyo po yun?" Sabi niya ganoon, "Pamangkin ko."
Nakita ko siya nangangaral doon sa tabing kalye ng Malaban. Yung Malaban po, yun po isa sa mga mahihirap na lugar sa Binyan, Laguna. And I'm just preaching the gospel of Jesus. I'm preaching repentance. I'm not ashamed of the gospel because it has the power to save. Jesus said, if you deny me in front of many people, I will also deny you in front of my Heavenly Father. Sabi niya gano'n, yung pamangkin po ninyo na nakita ko, nangangaral pala ng Ebanghelyo at salita ng Diyos. And I myself, I'm so blessed and I'm so proud. Sapagkat, ang nakita niya sa akin, hindi ako nasa bar o hindi ako nasa beer house. Nakita niya ako na nagngangaral ng salita ng Diyos. Ang gwapong lalaking ito'y nangangaral ng salita ng Diyos. At hindi kinahihiya ang salita ng Diyos. Hindi ko inahihiya na ako'y anak ng pastor. At hindi ko rin ikinahihiya na anak ako ng dakilang pastor at dakilang manunubos. At dahil hindi ko siya ikinahihiya, hindi rin siya nanghihinayang na ako'y pagpalain ng lubos, pagpalain ng bagong bahay, pagpalain ng magandang pamilya, pagpalain ang lahat ng aking pangangailangan. Bakit ko ikahihiya ang nagpala at nagligtas sa akin? He brought me out from the pit. He brought me out in the darkness. He brought me out in shame. And He called me as His son, as His children. And He crowned me with a diadem. And He put me a royal cloth and robe of righteousness. David said, the Lord is my shepherd. I will lack nothing or I will need for anything. Ang katangian po ng tupa, number 1, he is not powerful. He is weak. He is not respected. He is not confident. And he is not known for being cunning. Hindi po nakikipaglaban ang mga tupa. Kawawa po ang mga tupa kapag sinisila ng mga lobo. And mostly, number 6, he fears many other animals. Marami siyang katatakutan. But when the old song sets up, all things, all fear has gone. Amen? Lahat ng katatakutan ay nawala na. Hindi ka na matatakot sa mangkukulam. Hindi ka na matatakot sa multo. Hindi ka na matatakot sa mauusugang anak mo. Hindi ka na matatakot sa malas. Hindi mo na kailangan ng lucky charm. Hindi mo na kailangan ng pampaswerte. Sapagkat simula pa sa sinapupunan ng iyong magulang, may plano ng dakila ang Diyos sa iyong buhay. Kilala ka na ng Diyos at sa iyong hinaharap, nandoon na ang ating Panginoon. So you will not fear and you will not worry. Because God will take care of us daily. God will load us with benefits daily. Sa Isaiah chapter 54, verse 7, when the Lord gave me this inspiration, nakikita ko po, marami po kasing tao sa simbahan, parang nandoon po sa tinatawag na bus syndrome mentality. Alam niyo po yung bus syndrome, sakay baba, sakay baba, sakay baba. And the another term is the swinging mall door mentality. Pag mainit, doon magpapalamig sa mall. Pag may pera, doon magsha-shopping sa mall. Hindi ba maging palagian ang iyong pakikipagniig sa Diyos? Hindi ba maging priority ang Diyos? Before Jesus been crucified in the cross, God is already thinking in His mind, how can I save the world? They are so hard-headed. Napakatinigas ng ulo. Paano ko kaya ililigtas itong sanlibutan ito? Itong aking bayan na Israel na pinili, napakatigas ng ulo. That's why every time, year after year, the Lord punishes Israel. Sapagkat doon po sa pagpaparusa, yun ang inaakala ng Diyos. Yun ang kanyang alam na baka maaaring mabago ang isipan ng kanyang bayan. But remember, His ways are different from our ways. His thoughts are different from our thoughts. But God, instead of punishing His people, ang sabi po niya sa Isaiah chapter 54, verse 7, if you will read Isaiah, Jeremiah, sa mga previous verse, pinakita po ng Diyos ang kanyang bagsik. Pero sa pagtatapos ng mga aklat from Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, Hosea, the Lord is expanding and amplifying. If you believe, if you repent, if you draw, I will restore.
kung kayo'y manunumbalik, kung kayo ay masasabik muli sa akin, kung kayo ay lalapit, magkakaroon kayo ng pinakamainam, pinakamaganda, at pinakamasaganang buhay. Babaha ng langis, babaha ng tubig mula sa tuktok ng Sion, pababa sa mga lambak, at ikaw ay maaagusan ng mga pagpapalang ito. God wants to show justice and fairness. Kaya nga sabi ni Ezekiel, God will judge us in fairness. Tayo po'y hahatulan niya ng may katwiran at may kapantayan. Kaya nung naisip ng Diyos, nobody can comply with the law. Nobody can comply with what I require. What if I send my only begotten Son, the righteousness of God, that His sin will pay. Our sins will be paid by His one ultimate sacrifice. Our sins are totally forgiven. Our past sins are forgiven. Our present sins are forgiven. And our future sins will be forgiven. Lahat ng kasalanan po'y may kapatawaran. Maliban sa blasphemy of the Holy Spirit. Ano po ba kasalanan na laban sa banal na Espiritu na hindi mo pinaniniwalaan si Jesus na anak ng Diyos? Kaya kahit magpatayo ka ng malaking arena, kung hindi mo sinasamba si Jesus, baliwala ang lahat ng gusali, baliwala ang lahat ng yaman, kung hindi mo itataas na si Jesus ay Panginoon at dakilang Diyos. And those who do not believe that Jesus is the Son of God is an antichrist. Fear not, people of God. He is our shepherd and we are the people of His pasture. Born again believers, rise up and do not be insecure. We are secure in the hands of God. We do not need any shouts of people. We just need the applause of one God who is seated at the throne of grace. Hindi po natin kailangan ng malaking recognition. Hindi po natin kailangan ang maraming audience bagamat ito'y maganda. Alam niyo, nakakatuwa. Si Daddy po'y umattend ng kasal kahapon. At halos ang umpukan po doon sa kasal, it is a Christian wedding. Tuwang-tuwa po sila. Dahil personally, finally, galing po sa mga malalaking church at mayayamang simbahan. And they just want to shake hands of my dad and saying, napakaganda po ng inyong pagtuturo. Taga-iba po kaming church, pero sa inyo po kami kumakain at nakikinig ng salita ng Diyos. Pinapanood po namin kayo sa YouTube, sa mga television program po ninyo. Napapagpala po kami ng salita ng Diyos. Because the church is not does not be contained dito po sa Medicor. Ang simbahan po hindi lamang po nasa isang gusali. Ang simbahan, ikaw at ako, tayo mismo, we are the church of God. We are the temple of God. And the Holy Spirit reside in our hearts. Hallelujah. Kaya nga, sa Isaiah chapter 54, verse 7, sa panandalian na pagkakataon o panahon, kayo ay aking pinabayaan. Ngunit sa aking kahabagan, ang sabi po sa Ingles, for a brief moment, I deserted you. For a small moment, pansamantala, hindi po pansamantagal, panandalian, kayo ay aking pinabayaan. But with a deep compassion, I will bring you back. Alam niyo po, ako po'y mayroong 2 anak. At nandoon po sila sa kakulitan na edad, 2.5 and 1.5 years old. Alam niyo po, sa isang mabuting ama, it is very painful pag pinapagalitan mo yung iyong anak. Sa mga magulang na naririto. Minsan po, pag napipitik ko yung kamay ng anak ko sa kulit Biruin niyo po yung isang container ng tubig, nananahimik, sasakyan, at itutulak, babaha doon sa sala mo, talagang hindi ka ba naman maiinis? Ano po? Maghuhugas ng kamay doon sa toilet bowl. Talaga naman, isusubo sa bibig. Talaga naman, kung hindi ka talaga puputok ang fuse, ano po? But, upon all this,
still my love for my kids does not change. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Kahit minsan pagod na ako, pinag-drive ko si Daddy, ang laman ng aking isipan, dito ako matulog kila Daddy. Bukas na ako ng umaga umuwi para mas makapagpahinga ako. Inisip ko minsan sarili ko. Pero what my heart speaks, uwian mo yung iyong pamilya. Hahanapin ka nung iyong panganay na babae. Sana Daddy where? Sana Daddy where? Where Daddy go? Where is he? Gaganon yung anak kong babae. At nasaan ang daddy ko? Umuwi ba siya? And it reminds me that the love of the Father gives confidence to His children. Ang buhay po'y laging may pagtutuwid, may pagdidisiplina. But the Bible says you can bear it. You can bear it. Kaya nga may pagsubok para malinis at masala. Sapagkat ang dalisay, yun ang makakarinig ng tinig ng ating Panginoon. The Bible says, if you regard any iniquities in your heart, the Lord will not hear your request. Ang pagdulog po sa mga imposible, hindi suntok sa buwan. Ang pagdulog sa imposible ay nagbibigay ng kagiliwan at kaaliwan sa Diyos na pinaniniwalaan mo that He is the great I am. He is the great God who parted the Red Sea. He is the great God who feeds the 5,000 people. And He is the great God who feeds manna from heaven. Pag may imposible sa iyong buhay, pinapakita mo na ang iyong pastol ay laging merong isang kamay na iaabot at itutulong sa ating lahat. Walang ama na nagdisiplina sa kanyang anak na gusto niyang patayin. Walang ama na gusto niyang saktan ng lubha ang kanyang anak. He is always in control of what he is doing. Pag namamalo po ako, hindi po yung malakas na palo. Yung gusto ko lang makita na kailangang magtanda at kailangan niyang maunawaan na mali yung kanyang ginagawa. At ganun din po sa ating relasyon sa Diyos. Kaya tayo sinusubo katulad ni Job para makita dun sa puwang ng iyong buhay, may kailangang ayusin at linisin sa puwang ng ating mga puso. Kaya nais ng Diyos, as the vine was pruned, as the vine has been cleansed, because we are dependent on the vine that is in us and is in the name of Jesus Christ. As the branch is connected with the vine, kailangang malinis ang mga maruruming sanga para magpatuloy ang ating koneksyon at hindi mapulyot ang ating isipan sa mga bagay na nasa mundo. Alam niyo po mga kapatid, sa huling panahon, paalaman at pagapangan sa paglapit sa Diyos. Sapagkat maraming mga pakanaang ay upang tayo ay mahiklat at matisod at mawala sa pagkakakilala sa ating Panginoon. If God is working, the devil is working. But I challenge you today, I will not magnify the works of the devil, but I will magnify the works of my God, that I am redeemed. And greater is He that is in me than he that is in the world. And no weapon formed against me will prosper, because I am a child of God. I am surrounded with favor. Though the enemy may come like a flood, the Lord will raise up a barrier against them. Kaya nga ang sabi ng Diyos kay Isaiah, pansamantala ko lamang kayong kinalimutan. Pero dahil sa aking awa at habag, dadalhin ko kayong muli sa aking piling. Are you lost today? Or you've been to church for many years, pero you are not experiencing a turnout and a breakthrough? Maybe this message is for you. Umaattend ka,
pero nandun ka pa rin sa kasalanan. Umaattend ka, pero nandun ka pa rin sa kasinungalingan. I challenge you. Admit that you are weak. Admit that you cannot overcome sin without God. I preach grace and I speak life and I preach prosperity. But I also preach that there is sin and it is deadly. The only thing that can wash away our sin is looking unto Jesus, looking into your shepherd. Hallelujah. Looking in the cross, looking in the blood of Jesus who can wash away our sins. You're a Christian, but yet you're living a compromised life. Ikaw ay Kristiyano, pero papalit-palit ka ng partner or nakikipag-live-in ka pa rin. I tell you honestly, God can bring you back. God can bring you back. Ikaw ay Kristiyano pero hindi ka marunong magbayad ng utang. Well, I'll tell you, God can bring you back. The Lord is my shepherd. He will provide. He will guide. And He will give me survival in this last generation. He will never abandon you. Sa verse 8, in an overflowing anger for a moment, I hid my face. Somehow, sabi siguro ng Diyos kay Isaiah, nag-uumapaw na ang bugso ng galit ko sa inyo. Pikon na ako, kukulit nyo kasi. Kaya itinago ko muna ang mukha ko sa inyo. And this is what the Lord says. But with everlasting love. Wow. Because of His everlasting love, I will have compassion on you, says the Lord, your Redeemer. Sa Isaiah chapter 62 verse 4, you shall no more be termed forsaken, and your land shall no more be termed desolate, but you shall be called, my delight is in her. And your land will be married, for the Lord delights in you, and your land shall be married. Ang multiplication ay mangyayari when there is a union of man and a woman. And Israel is also consolidated as the woman. And alam po natin na the church is also looking for the coming of Jesus. We are the bride of Christ. Kaya para tayo ay mamunga, kailangan natin ng partner. Dahil walang nabuntis na walang asawa. Kaya nga ako'y nagtataka minsan sa mga kabataan. Nagugulat sila kung sinong nakabuntis sa kanila. Hindi po pwede. I'm married for 4 years, but I know the process. I know the conception na sa tanging intimate relationship, magkakaroon ng Johan at magkakaroon ng Luis. There is always a holy partnership for you to reproduce. Kaya para tayo ay muling mamunga, kailangan natin ng union with God. Kaya nga po tayo ay nagsasagawa every first Sunday ng tinatawag na communion with the two-word common union. Iisang isipan, iisang layunin na ipinapahayag natin na ang tinapay ay katawan ng ating Panginoong Hesus at ang saro o ang grape juice ay ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang palatuntunan ito ay kasangkapat gamit ng Diyos upang dalhin ang langit sa tao at ang tao ay dalhin sa langit. Kaya't ito ay nagpapatuloy dahil sa alam ng mga tao na napagpapala at ikaw ay isa sa napagpala at aking hamon sa inyo na ang hamon ito ay inyong tanggapin at tangkilikin at isagawa. Ang bawat kaloob ng salapi ay maiaambag upang ang gawain ay mapalawak at makapagpatuloy at sa pagdaloy ng inyong mga kaloob, ang pagpapala ng Diyos ay aabot sa napakaraming kaluluwa at ikaw din mismo ang bubueltahan ng pagpapala. Gawin agad ang hamong ito at magmadali
sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch ng Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga impormasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At dalangin ko po na kayo'y napagpala at nais ninyong patuloy na lumago at umunlad. Patuloy niyo po kaming subaybayan sa pamamagitan ng pagbisita sa ating website sa www.gregdurante.com. At kung kayo po'y napagpala at nahamon at naghahangad na makatulong o makapagbigay ng kontribusyong pinansyal, kailangan po namin ng inyong suporta. Napakalawak po ng anihin at napakalawak po ng naabot ng ministeryong ito. Luzon, Visayas at Mindanao, 27 countries all over Asia. Grabe po ang impact and hindi po namin ito kayang mag-isa. Kailangan po namin ng mga katuwang at mga manggagawa na katulad ninyo na ambag at papasanin ang misyon na maipahayag ang dakilang salita ng Diyos na si Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ano man pong halaga na inilagay ng Diyos sa inyong mga puso, maaari nyo pong ibigay at ipadala sa pamamagitan ng ating mga bangko. Ang atin pong bangko, Banco de Oro Universal Bank, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Makikita nyo po sa screen ang ilang mga detalye at mga contact numbers kung paano nyo po kami maaabot. At titiyakin po namin bawat sentimo ay ating gugugulin sa pagpapalawak ng mabuting balita at patuloy na maihayag ang katotohanan na magpapalaya at magpapagaling sa nakakarami. Kaya halina po kayo at manalangin. Salamat in advance. Salamat po sa inyong pagtugon. Salamat po sa inyong pag-aksyon at alam ng Diyos ang inyong mga bahagi para sa Kanyang kaharian. We need your prayers. We need your financial support in every effort. Maliit man at malaki, ito ay makakatulong para maihatid ang pinakadakila at mabuting salita ng Diyos. Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa
So we need to have an agreement na si Jesus ang ating kailangan, si Jesus ang ating pag-asa, at si Jesus ang bubura ng ating nakaraan. If the devil reminds you about your past, remind him his future, that he will be in the bottomless pit and he cannot disturb any Christian that will come to Jesus. Hallelujah. Ipaalala mo kay Satanas, hindi mo ako kayang guluhin, hindi mo ako kayang patayin, sapagkat ikaw ay nasa aking sakong at ikaw ay ikukulong sa dagat-dagatang apoy at sa pinakamalalim na kulungan, hindi ka na makakalaya sapagkat ang aking Panginoong Hesus ay nagtagumpay at ikaw ay pangwakas ng gagapusin sa takdang panahon. Wow! What an honor to have this hope in the coming generation, in the coming times, in these last days. Jeremiah chapter 32 verse 40 says, I have an agreement with you and this will last forever. Meron akong sumpaan at kasunduan sa inyo. At ito'y hindi mababali at ito'y hindi masisira. Hindi ako lalayo sa inyo at lagi akong gagawa ng mabuti. I will make them want to respect me so they will never turn away from me. So pag ang Diyos ay naging mabuti sa atin, we will have a second thought para tumalikod pa sa Kanya. Alam niyo po ang pangpawi sa kasalanan? Pag-ibig. Love covers multitudes of sin. Kaya kung ikaw ay nandun sa kahinaan, you need the shepherd. You need a Savior and you need Jesus. And accept this agreement that I will be good to you always. Sabihin nga po natin ng sabay-sabay, always. So kahit tulog ka pa, mananaginip ka ng maganda. Kahit ang sabi ng doktor, ikaw ay mamamatay. Ngunit ang sabi ng Diyos, with long life, He will satisfy me. Kahit hindi pa gumagaling-galing ang iyong sakit, ipaalala mo sa iyong sarili, death could not hold me down. I will just shout unto God with the voice of triumph. I am victor, and I am a winner, and I am a conqueror, and I am a champion in this land. I will overcome. People will not mourn because I die, but people will remember me because of the deeds and the goodness of the Lord is in my life. Hallelujah. Hindi ako pagluluksaan ng tao dahil ako'y namatay. Ako'y aalalahanin ng tao dahil ako'y nagpatuloy na manampalataya at na mabuhay para sa ating Panginoong Hesus. Oh, death, where is your sting? Death has been defeated. Grave could not hold us down because our shepherd is in our midst. He is in my left side and in my right side. He is in my front and in my back side. He is in my top and into the sole of my feet. The Lord is my shepherd. I will not fear. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. I will fear no darkness. I will never fear famine because God will provide and God will sustain and God will revive me in the days of calamity. God has an agreement and God is not a man that He should lie. He will not break or alter His covenant. What He said, He will do it. Hallelujah. And His word will not return void. His word will never return void. Hindi po mapasusubalian ang sinabi ng Diyos. That's why, when my dad told us, maglingkod kayo sa Panginoon, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Pag-resignin ninyo ang mga asawa ninyo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. And I am holding into the truth and testimony. Maglingkod kayo sa Diyos. Hindi kayo kakain ng mga panis na pagkain. Maglingkod kayo sa Diyos, hindi kayo magdadamit ng ukay-ukay. Yung talagang totoong made in UK, ang inyong damit na may susuot. Hallelujah. People will be moved to bless you because you trust on the living God. I will not boast on my needs. I will not boast on my weakness.
I will not boast in my shortcomings, but I will boast in the name of the Lord. We have our own battles. We have our own needs. But the Bible says, my God, is He your God? Diyos nyo rin po ba yung Diyos namin? My God will pay the bills here in Medicor building. My God will supply all our needs, not according to the richness of the people, but according to the richness and glory of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. God will supply all our needs. And He will always do good to you. So Psalms chapter 23 verse 6, surely the goodness of the Lord will follow me on my birthday, will follow me on my anniversary, will follow me on Christmas Day. Kailan daw po? Will follow me when I die, but all the days of my life. Kaya nga sabi ni David, saan man ako pumunta, hindi ako makapagtago sa iyo. Sa ilalim ng yungib, nandun ka. Kahit sa Sheol, nandun ka din. Abay, saan pa naman ako magtatago? You always see me. Because I am fearfully and wonderfully created by God. Noong una, sabi ko, ayoko magpastor. Ayoko mag-preach sa Green Hills. Sobrang anointed ng tatay ko eh. Sobrang anointed din ng kapatid ko. I feel so second class. But when I started reading and meditating the Bible, kahit sa kalye, mga kapatid, may dala akong hamburger, nagpapakain ako sa mga tao. Kahit may kotse, pinapanalangin ko, sapagkat pag na kay Kristo ka, hindi ka na nagkakaroon ng kahihiyan sa ginagawa mong para sa Diyos. Gagawin mo ang lahat, sapagkat alam mo na nasa iyo ang pastol at nasa iyo ang tupa na naglinis sa iyong mga kasalanan. Alam niyo ba kung tayo may mga insecurities? Dahil meron tayong mga shortcomings, meron tayong mga kinakatakutan. Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ka nakapag-master degree, hindi ka marunong mag-English, marami. Hiwalay ka sa asawa, anak ka sa labas, and that makes us insecure. Nalugi ka ng paulit-ulit, lahat na itininda mo, sorbetes, soft drinks, karinderya, walang nag-prosper. Kaya ikaw ngayon, hiyang-hiya sa iyong sarili. I tell you today, you are not a failure. And God will never fail you. I tell you today, God will prosper you and God will bless you. Instead of shame, hallelujah, instead of shame, you will be above the rest. Don't be insecure. E ano ngayon kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral? E ano ngayon kung single ka? Mapalad ang mga single sapagkat ang asawa nila ay ating Panginoon. Mapalad ang mga balo na hindi na naghahanap ng ikalawang gloria sapagkat kasama nila ang ating Panginoon. Mapalad ang mga may utang sapagkat ito'y iyong mababayaran. Mapalad ang mga may sakit sapagkat ikaw ay pagagalingin ng ating Panginoon. He is the healer. He is Jehovah Rapha. He is Jehovah Jireh. And He is El Shaddai. And I would just want to close with this. Sa 1 John chapter 3 verse 20. Ang sabi po'y ganito. Sa 1 John chapter 3 verse 20. If your heart makes you guilty, or if you feel guilty, hindi naman ako kasing alam ni pastor. My intention is not to put a shame on you, but to encourage you. Hindi ko naman sinasabing magi kayong kasing banal ni Elijah. But what I'm trying to say, not to be like us, but to be like with Jesus. If you feel guilty, nako, nagsasama kami ng girlfriend ko, nako, may kasalanan ako. Don't feel guilty. Because God is greater than our feelings and He knows everything. Kaya kapag iniayos mo yung puso mo, yung mali na ginagawa mo nung nakaraan, itatama mo na mamaya pag-uwi mo sa bahay. Amen? Kung ikaw ay nagmumura, mamaya pag-uwi mo sa bahay, ikaw ay kakain na lang ng chewing gum at ikaw ay hindi natataya sa loto at hindi na pupunta sa saklaan at hindi natatambay sa iyong barkada hanggang hating gabi sapagkat meron kang pamilya na nangangailangan ng iyong pagkalinga.
So if you feel guilty, God is greater than your hearts. And He knows everything. So yan yung iyong kahinaan. Kaya kailangan mo ng pastol. Yan yung iyong kahinaan. Kaya kailangan mong magpakumbaba. Lord, I am lost. Lord, I am disturbed. Lord, I am distracted. I need you in my life. And the moment you accept the challenge, the moment you confess that you need a Savior, things will get brighter and better on the coming days. Kaya kung lagi mong inaaway ang iyong asawa, don't feel guilty. There is a greater day tomorrow and tonight. Kaya nga mga kapatid, God is about to do something great in your life today. Don't miss out. Don't miss out what He can do in your life. Kaya po sa akin pong pagtatapos, don't feel bad about your mistakes. Don't feel bad about your sins that you have done. Kaya po naririnig ninyo ang mensaheng ito, to be conscious of what is right and what is wrong. Yung pagtuturo po namin, it will only last for 45 minutes. Pero yung pagtuturo ng Diyos, it will last for a lifetime. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Grande Ministries, account number 219-800-6784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch na Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga impormasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. Amen. Maring hindi man namin kayo mabantayan sa inyong bahay, sa inyong opisina. But if you have this great fear of the Lord, wherever you go, you know God is watching you. Kaya ngayon, hindi ka na babarkada, hindi ka na magbibisyo, because you know you are guilty already. But in spite of your being guilty, God accepts you. Sa kabila na ikaw ay napatibayan na nagkasala, sa kabila na ikaw ay nandoon at ikaw ay may commitment na naparurusahan, pero narito ang Diyos na nagsasabi, don't be guilty and don't feel condemned. At pag nawala sa iyo yung kahatulan na ikaw ay makasalanan, makakalapit ka na sa Diyos ng may buong galak at buong tapang, Lord, I need you and change my life forever. Pag nawala na yung hiya, ay mga banal yan. Hindi naman ako katulad ni pastor. Katulad nga ng isang kapatid, natutuwa ako, umagang-umaga pa lang, 5:30 ng umaga, nag-pray daw siya at kinausap ng Diyos, nag-post sa kanyang Facebook. Sabi niya gano'n, I just want to share this because God spoke to me. Nagpatanggap sa Facebook, mga kapatid. And it's such an honor that we speak up our faith. We don't just keep it, but we expose it. Hallelujah. Ang pananampalataya natin, hindi personal consumption. It's for everybody. Kaya kapag nakakakita ako ng ganung post, hindi yung emosyon nila ang kanilang ipinopost. I'm glad that everybody is not just listening, but they are understanding the things that they have heard from us. Kaya kapag nakakakita ako at nakakarinig ng patotoo, dating nawala ng trabaho, tinanggal sa kanyang pagiging medrep, pero ngayon,
Siya na ang distributor ng mga gamot sa buong Pilipinas at ngayon siya ay nakakatulong sa gawain ng Panginoon. At yun ay napakagandang patotoo na dati naghirap, ngayon ay bumabangon at naniniwala sa pag-asa at kasaganaan na dulot ng ating Panginoon. If you remove all the guilty feelings, if you remove all your regrets, we can come to God with boldness and confidence. Sa Hebrews chapter 10, verse 23 and verse 35, paki-flash nga lang and I will end up with this. Hebrews chapter 10, verse 23. Ang sabi po'y ganito, habang inintay lang po natin sa screen. Hebrews chapter 10, let us hold unswervingly to the hope we profess. For he who promised is faithful. Sabihin nga po natin na sabay-sabay, faithful. Sa madaling salita, tapat ang nangako. Kaya nga, kung ano yung inyong naririnig, si Jesus ang dakilang pasto. Siya ang dakilang manunubos. Just hold it into your hearts. Hold that hope. Profess it and confess it. Do not swerve. Do not falter. Do not have a doubt that what you believe, you will receive. Ang sabi sa Hebrews chapter 10, verse 35, that we have this bold confidence. Do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. So without any guilt and any shame, we can be informed, and this revelation will perform in our lives as He is, so we are in this world. Hallelujah. Nagkasakit ba si Jesus? Hindi. Siya ba ay nasumba? Hindi. Sapagkat siya ay anak ng Diyos at kung ano ang kanyang katayuan, yun din ang ating magiging katayuan. Higit pa sa mananagumpay, matapang at malakas, hindi lamang isang tupa, kundi isang leon na mula sa angkan ng Huda. He is the lion and He is also the lamb, and He will shout with the victory that you are not a curse, you are blessed forever. You are blessed forever. You are blessed forever. You are richly blessed and highly favored in the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dear Jesus, we just thank you for today. You are so great and so almighty. Salamat po, Panginoon. Nakita namin ang iyong pinakaganap na katayuan. And help us to live in boldness, that we will not be sour or not bitter, or we will not have regrets, but we will roar and we will shout out loud. Help is on its way. Healing is taking place. All my sins have been forgiven. It's already blotted and not be charged against me. Kaya Panginoon, ngayong umagang ito, salamat po sa iyong biyaya at awat habag. Nakaabang ang mga mananakmal at maninira. But Lord, with your divine walls of protection, nothing can penetrate. Nothing can be permitted because they do not have an access in our lives. Kaya Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa iyong bawat lalaki at babae na naririto, na marinig po nilang lagi ang iyong tinig. Ikaw po ang mag-akay sa kanila. At katulad ng sinabi sa Psalms 23, kami ay hihimlay at mamamahinga sa kaparangan at magkakaroon ng kapayapaan. That we will not just have the rest in peace, but we will have rest and peace. When we say rest and peace, we are dead already. But when we have rest and peace, makakapahinga kami na nai-enjoy ang kapayapaan. Because there is peace in the midst of the storm. There is calmness in the midst of trouble. And that is you, Jesus. It is only you, Jesus, that can give that to us. Kaya Panginoong Diyos, I declare and I proclaim ng
pinakamalalaki, pinakamainam na panahon ay aming maranasan. Kung paanong katindi ang bagyong Glenda na humagupit sa aming lahat. Bagyo ng pagpapala ang tumulot sa susunod na 5 buwan sa pagtatapos ng 2014. Yung hindi namin hiningi, iyong ibibigay. Yung hindi namin kinamal ay aming matatamasa. Magkakaroon kami ng bahay na hindi kami ang nagbayad. Magkakaroon kami ng sasakyan na hindi kami ang bumili. And we will multiply, not just 1 or 100, but thousands of believers will be multiplied upon each and every one of us. Salamat po. Bless this church and bless all the church who believes that Jesus is the Son of God. Salamat po. Sa iyo ang lahat ng papurit parangal, ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Purihin ng Diyos, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Great Day to Live sa pangunguna ni Pastor Greg Durante at sa inyo pong mga kaloob na ipapadala na 1,000 piso. Padadalan po namin kayo ng special watches. It reminds you that every time is very precious. The time is running, we need to raise up a certain amount of money to reach out the lost at any cost. Kailangan po natin ang pagsasama-samang pagtutulong-tulungan upang ma-generate at ma-saturate natin ng lahat ng airwaves, radio and television, and keep on helping the needy, the poor, the kids, giving them school supplies and food for their basic needs. Suportahan po natin sila. Kaya kailangan po namin ng mga partners, prayer partners, and financial supporters. Kaya sa inyo pong mga ipapadalang 1,000 pesos, ito po yung sample. Suot ko po yung ating watch, Great Day to Live, personalized na relos. Ito po siya. You can see on the screen. At kung paano nyo po may papadala ang inyong mga kaloob, for every 1,000 pesos, we'll send you this watch na magre-remind po sa inyo, it's time to praise the Lord. God bless you as you desire. God will increase your life and you will have an abundant life. Remember, what you sow, you will reap. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala na yung gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa